Again, I would like to, of course, welcome everyone that you have joined our Sunday Fellowship. Palakpakan natin ang Diyos. At of course, before we go to our main discussions, lagi kong pinapaalala sa bawat isa, that God loved us. Amen? And the proof of that love is the empty cross. And because of that, we put God first in our life. Ganyan kayo. Pagising pa lang sa umaga, Lord, ikaw na agad. Turo mo siya, pag may problema, Lord, ikaw pa rin ang mauunan. Amen? So, ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa kabutihan ng Diyos. But before we talk about God's goodness, basahin muna natin po yung ating talata, which is found in the book of Psalm 107 verse 1. So sabay-sabay po nating basahin. Okay. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Father God in heaven, once again we thank you so much, O Lord, for the message of this afternoon. Mangusap ka nga po sa amin, O Diyos, sa pamamagitan ng mensahe ngayong hapon, O Lord. Once again, O Lord, I just entrust to you ang sitwasyon po ng bawat isa, Panginoon. Lord, cover us by your presence, O Lord. Thank you so much. And also help us, O Lord, not only to be a hearer of your words, but also to be a doer of your words. Pag sa gayon, Panginoon, ay malalo po namin tamasahin ang mga pagpapala na mula sa iyo, O Diyos. And this we ask in the name of Jesus. Amen. So, the goodness of God. Napunin niyo mga kapatid, throughout the history of the Bible, ay makikita po ang kabutihan o yung goodness ng ating Diyos. Okay? At pinamalas po ng Diyos ito sa lahat ng mga tao. Kaya sa lahat ng mga tao, believer or unbeliever, pinaranas po ng Diyos yan. When you read your Bible, makikita natin kung paano sinusustain ng Diyos ang buhay ng mga tao. Kahit pa nga po ito yung mga unbeliever, pinaparanas pa rin ng Diyos sa kanila yung kanyang kabutihan. Ano po? Mas lalo makita natin yan sa buhay po ng mga mananampalataya ng Diyos. Makikita natin sa buhay ng bayang Israel kung paano padama ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan sa kanila. Alam po ninyo, ang bayang Israel, patitigas po ang ulo. Kung ano yung ibinabawal ng Diyos, siya namang kanilang ginagawa. Okay? Kung sinabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, di ba nagtatagal yung utos? Sumamba na agad sa ibang Diyos, tumawag na sa ibang pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi ko, napakatigas ng ulo ng bayang Israel. Kung iisipin natin, paano nilang nagagawa ang mga bagay na yun? Sila ang kung saan pinakitaan ng Diyos. Sila ang kinausap ng Diyos. Unang-unang kinausap. Sa kanila, unang pinaranas yung kapangyarihan ng Diyos. Pero imagine mo, paano pa rin po nilang nagagawa yung pangsuway sa Panginoon. Pero sa kabila ng katigasan ng ulo ng bayang Israel, mas lalo na mga unbeliever, patuloy pa rin sinustain ng Diyos ang buhay ng mga tao. Ayan. Alam po ninyo, yung konsepto ng kabutihan ng Diyos ay lalo nating makikita sa hapon na ito
through our pointers. Okay, so meron po tayong 3 pointers ngayon. So, pakita natin anak. 3 ang ating pag-usapan ngayon. Una, pag-usapan natin why God is good. Bakit ba tinatawag ang Diyos na mabuti? Mapapakita ngayon yan sa hapon na ito at maunawaan natin. Pangalawa, how good is God? Paano ba natin masusukat kung gaano kabuti ang Diyos? At pangatlo, paalala sa lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, lagi nating iisipin, lagi nating aalalahanin. Remember God's goodness, not for a while, not for a moment, but always. Amen. So, di na po natin patagalin. So, point 1, why God is good? Bakit ba tinatawag ng Diyos na mabuti? Tulad ng sinabi ko po kanina, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan sa lahat ng tao sa kabila po na pagsasalangsang o pagkakasala ng mga tao. At yung pagkakasala na ito, tuloy-tuloy mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Tuloy-tuloy. Pero sa kabila po niyan, pinaranas pa rin ng Diyos, pinadama pa rin nga ang kanyang tinatawag na pag-ibig. Yung konsepto ng nakakainis na tao, taas ang kamay ng naranasan ng mainis sa tao. Lahat tayo. Number 1 ako nakakasalan. Alam mo yung nakakainis na tao mga kapatid? Naiinis tayo isa sa isang tao kasi may ginagawa siyang hindi natin gusto. Nakakainis sa paningin. At dumadating pa nga po sa point na sobrang sa inis natin, we want to get rid of these people. Yung ayaw na natin makita kasi talagang nakakainis. Personally po, ako bilang isang mananampalataya, naku, alam ng anak ko yan, alam ng nanay ko yan, halos araw-araw akong naiinis. Sabi siguro nila, bitter tong pastor na to. Malamang malalaman yung bitter din kayong lahat. Ha? Kasi sabi ng Panginoon sa Psalms 97 verse 10, nakita natin anak. Sabi diyan, those who love the Lord hate evil. Ang mga nagmamahal sa Diyos, galit sa masasama o sa kasamaan. Dito po sa mundong ito, lalo pag nanood ako ng TV o telenovela, naku, at nanay ko, ano naman siya, mas magre-react na naman niya, sabi ng anak ko, ano naman yung sigurado ko siya sabihin na naman, naku, ito nga to. Bakit? Kasi every time may nakikita ako na kung saan yung mabuti, ginagawang masama, at yung masama, ginagawang mabuti, binabaliktad ng Diyos. No. Alam po ninyo, going back, the fall of Adam and Eve. Si Satanas, isa yan sa kanyang scheme. Pinalabas ni Satanas na ang Diyos ay may masamang kaisipan. In Genesis chapter 3, yung kwento dyan, tinanong ni Satanas si Eva, ano ba sabi ng Diyos tungkol sa mga punong ito? Ay, huwag daw namin kakainin. Ay, maaari namin kainin lahat ng puno, huwag lang daw yung punong nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Tapos niyokto ni Satanas. Ano pa sabi? Kasi pag kinain namin ito, mamamatay daw kami. Sabi ni Satanas, naku, huwag ka maniwala sa Diyos na yun. Dito to yan. Alam mo, sinabi lang ng Diyos yan. Kasi alam ng Diyos na matapos mong kainin yung kanyang pinagbabawal, magkakaroon ka ng pangunawa. Ayan ang banat ni Satanas. So, titingnan natin yung konsepto. Pinalalabas ni Satanas na ang Diyos ay may lihim ng masamang balak sa tao. Yan. Pinalabas ni Satanas
na ang Diyos ay may lihim na masama o may balak na masama para sa tao, kaya ayaw niya magkaroon ng pangunawa ang tao. Yun yung gustong palabasin ni Satanas. At until now, ganyan pa rin, ginagamit pa rin ni Satanas yan. Kaya tignan mo ang sanlibutan, ang dami pong mali ang kaisipan tungkol sa Diyos. Lalo na yung mga unbeliever, grabe kung makapagsalita sa Diyos. Talagang may Diyos. Bakit may hirap? Kung talagang totoo siya, bakit may mga ganitong nangyayari? Bakit nag-i-exist ang kasamaan kung may Diyos? Nakikita natin, tagumpay si Satanas kung paano niya ilagay sa isip ng tao na dapat isipin natin, may masamang kaisipan, may masamang plano ang Diyos. Pero, mga kapatid, that is a big lie. Tandaan natin, ang Diyos ay mabuti. Amen. In 1 John chapter 1 verse 5, ang sabi diyan, God is light and there's no darkness on Him at all. Tagalog, ang Diyos ay liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Kaya maling-mali, kahit malang isipin natin na may masamang balak ang Diyos sa akin. Minsan nalulungkot ako. Nangyayari po ito. May nag-testimony. Hindi ko alam. Siguro may balak na masama ang Diyos sa akin, kaya naranasan ko ito. Jeremiah 29:11, ang sabi po ng Biblia diyan, sapagkat ang kaisipan ng Diyos ay para sa iyong ikabubuti. Wala siyang inisip na masama laban sa iyo. Ganyan ang kaisipan ng Diyos. Kaya, we should realize to mga kapatid, tandaan po ninyo. Pag sinabing ang Diyos ay mabuti, talagang siya ay mabuti at walang matagpo ang masama sa Kanya. Kahit kailan, hindi po siya nag-isip ng motibo na kung saan ang tao, kahit ang unbeliever, ay mapahamak. Hindi po kaisipan ng Diyos yan. Ngayon, sa ating mga mananampalataya, napakaganda ito mga kapatid. Dapat isipin po lagi niyan na ang Diyos ay mabuti. Ngayon sa inyo. Ngayon, balik tayo sa konseptong nakakainis. Sa totoo, kagaya na sinabi ko kanina, nararanasan po natin ng makinis. Imagine mo yung ayaw mo yung ginagawa. Sinabi mo huwag mong gawin yan, yung pag ginagawa, kakainis ka talaga. Ano? Ping! Pwede lang. Ibalik kita sa sinapupunan ng nanay mo. Nakakainis ka na. Isipin niyo po nito mga kapatid. Kung tayong mga tao, naiinis tayo sa gawang masasama, doon sa mga wala nang ginawa kundi kasamaan, at patuloy pa nagkakasama. Paano pa kaya sa Diyos? Tayong tao limitado ang nakikita natin. Pero sabi ng Biblia, Jeremiah 17:11, ang Diyos nakakasaliksik sa lahat ng iniisip ng tao at siya lamang ang nakakaunawa sa lahat ng nilalaman ng puso ng tao. So in short, kung tayo naiinis tayo, mas lalo ang Diyos. Tuwing tinagmamasdan niya ang buong sanlibutan, ang kukulit ng mga tao, makakainis na. Ito pa natin. Pati sa kanyang mga anak, madalas nakakainis din tayo sa paningin ng Diyos. Tayong mga mananampalataya na, kung sa iisip natin, siguro naiinis lang ang Diyos kung saan bibigay. Pero kahit po titignan natin ang ating sarili, kadalasan nakakainis din tayo sa paningin ng Diyos. Bigyan ko kayo ng isang example. Alam naman natin na ang Diyos ay natutuwa na ikaw ay magsimba tuwing araw ng sambahan. Tama? Pero karamihan ng mga Kristiyano ngayon, pag usapang simbahan, tinatamad. Hindi ba nakakainis yun sa Diyos? Hello? Pero purihin ng Diyos, nandito kayo ngayon. Palakpakan natin ng Diyos. Sabihin, nakangiti si Lord sa iyo ngayon. Pero tandaan natin ito. Nakikita ng Diyos
ang iniisip at nilalaman ng puso ng mga tao. Alam mo yung pakiramdam na kausap mo nga, kasama mo, pero sa totoo ayaw ka pala kausap. Nakakainis din yun. In short, napipilitan lang. Ganun din si Lord. Alam niya dito sa church kung sino ang napipilitan lang dito. O talagang pumunta ka rito dahil gusto mo talaga ang Panginoon. Kasi amen? Kaya nga, dito natin po lalong makikita ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Sampul ka lang yung pagsisimba, marami pang nakakainis sa ating na ginagawa natin. Pero ito, tingnan po ninyo. Sa kabila ng nakakainis na tayo sa paningin ng Diyos, dahil ang kanyang paningin ay banal, hindi makakawala ang mga kasamaan. Habakuk chapter 1 verse 13 na sabi diyan, sapagkat ang paningin ng Diyos ay ubod ng banal na hindi niya matolerate tignan ang kasamaan, kaya nakakainis. But look at this, mga kapatid. Kahit nakakainis tayo, anong ginawa ng Diyos? Sinuklian pa rin niya tayo ng pag-ibig, ng katapatan, ng awa, ng pagtsatsaga. Yan. In Roman 9:22, alam po ang sabi diyan. In Roman 9:22, sabi diyan, kahit sana na noon pa lang ay ipinadama na ng Diyos ang kanyang galit at ang kanyang kapangyarihan. Anong ginawa ng Diyos? Ay pinagtiyagaan pa rin niya ang mga tao na dapat na sanang parusahan at ligonin. Kahit nakakainis na, pinagtiyagaan pa rin tayo ng Diyos. Can you say, thank you Lord, napakabuti mo? Kahit sabi dyan, kahit dapat na sana tayong lipunin at parusahan, alam mo bang pinakanta ng parusa? Pero nagtsatsaga pa rin po ang Diyos. Dahil nga po siya ay mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Kahit dapat na sana tayong parusahan. 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi diyan, hindi nyo ba alam na kaya hindi pa ibinubuhos ng Diyos ang kanyang parusa, ang kanyang galit? Dahil sa kadahilanan ito, gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi. Talagang napakabuti naman ng Diyos. You say amen? Tayo nga mga tao, di natin matagalan yung mga nakakainis na tao. Pero grabe si Lord. Grabe siya. Isipin po ninyo ito, mga kapatid. Lahat batid ng Diyos. Alam niyo sa mga oras na ito, tumitingin ng Diyos sa buong sanlibutan. Daming nakakainis. Pero, napakabuti ng Diyos. God is still sustain His promise, His love, especially sa ating mga pinili. Lalong nakita ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, nung ipasya niya na magligtas ng marami at naisama po tayo. We have to understand, mga kapatid, we don't deserve anything from the Lord. Ang totoo, imagine this, mga kapatid. Ang Diyos, ang Ama, ang Anak, kasama na rin ang Espiritu Santo. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, Acts 17:25, ang totoo, walang kailangan ng Diyos sa atin. Ang totoo. Sino lang ba tayo? Nilalamig niya tayo. God don't need anything from us. Ang sabi niya, ang totoo, ang Diyos pa nga ang kailangan natin at siya pa nga ang nagbibigay ng buhay. So in short, ano ngayon sa Diyos kung pabayaan na lang niya tayo? Nakakainis tayo eh. Pwede naman yan. Forget it. Di ba, ganun tayo matapos nakakainis, limutin mo na yan. Sakit lang ulo yan eh. Pero si Lord, ibang klase. Diyos, nasa kanyang kaharian. Anong sabi ng Philippians 2:6-7? Datapwat siya ay Diyos pertaining to the Son,
Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Bakit? Para lang abutin po tayong mga nakakainis. Nakita niyo yun? Upang sa gayon, sa kanyang ginawa po ay marami po ang maligtas. Nakikita po ba natin kung gaano kabuti ang Diyos? Hallelujah. Kaya ako kanina naiiyak ako tuwing tinitignan ko gaano ako hindi deserving. Hindi ko natitiis na lumuhod. Kasi nakita ko kung gaano kadakila ang kabutihan ng Diyos. Sino ba tayo mga kapatid? Sino ba tayo? Bakit meron ba tayong inibigay na ikalulugod ng Diyos? Wala. Pero kita nyo, kahit nakakainis tayo, tinawag tayo ng Diyos. Pero sa thank you, Lord. Hallelujah, grabe. Bakit tinatawag natin mabuti ang Diyos? Pinakita rin niya sa kanyang katapatan, mga kapatid. He's been so faithful. He's been so faithful, mga kapatid. Hindi tayo minahal ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Minahal tayo ng Diyos kundi maging man sa gawa. Ganun kabuti ang Diyos. Yung sinabi niya, mahal kita, hindi siya nakontento sa salita na pinatunayan niya sa gawa. Gaya ng sinasabi ko, dadapot siya ay Diyos. Pumasok siya sa mundo, naging alipin hanggang sa siya ay maipako sa krus. Pinatunayan niya gano'n kaya pamagana. Kaya napakabuti naman talaga ng Diyos. Sa inyo. Hallelujah to God. So, ganun kabuti kung bakit tinatawag natin ng mabuti ang Diyos. Ito tayo sa point 2. Natignan naman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos. Tingnan natin ang sukat kung gaano kabuti ang Diyos. Okay? Sa Ephesians 3:19, sabi diyan, para masukat natin kung gaano kabuti ang Diyos, tignan natin yung pag-ibig ni Kristo, sabi diyan. Sinasabi siya sa Ephesians 3:19, hindi kayang unawain, hindi kayang abutin ng isip ng tao kung gaano kasidhi ang pag-ibig ni Kristo sa atin. In short, wala pong makakasukat kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Hindi mo kayang imagine. Isipin mo nga naman po, anak ng Diyos. Bumaba sa pinakamababang point ng mundo, ng creation ni Lord, ang mundo. Alam po ba ninyo, pag pinag-aralan natin yung heaven, ang pinaka-lowest, walang iba kung hindi ang mundo. Pero inabot tayo doon ng Lord. Amen. Hallelujah to God. Tandaan natin mga kapatid, gaya ng sabi ko, itong mundong ating ginagalawan, this is the lowest point sa creation ni Lord, itong daigdig, pero inabot niya tayo. Kaya tandaan po ninyo ito mga kapatid, kahit din anong lowest point ng buhay mo, aabutin ka ng kabutihan ng Diyos. Kung nagawa niya yun, tandaan mo, hindi rin imposible na kahit anong pinakasadla ng buhay mo, aabutin ka ng kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. At kahit na saan area ka pa ng buhay mo, susundan ka ng kabutihan ng Diyos. Alam mo, sabi ni King David, Psalms 23 verse 6, sabi po ni Haring David dyan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And then tinugtong niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa Tagalog, sabi ni Haring David, natitiyak ko, sigurado ko, habang nandito ako sa mundo ito, ang kabutihan ng Diyos ay lalagi sa akin.
Ganun din tayo mga kapatid. Yes, pangako ni Jesus yan eh. Sabi ni Jesus, pangako niya, I will be with you. Hanggang kailan? Hanggang katapusan. I will be with you. I will never leave you. I will never forsake you. Kaya maaasahan natin that all the goodness of the Lord will follow us kahit nandito pa tayo sa mundo. Ngayon, hanggang doon lang po ba? Hindi. Kasi dinugtong ni Haring David at sa kanyang pagkamatay, mas lalo pa niya mararanasan this time ng buo ang kabutihan ng Diyos. Kasi nasabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. You see, amen. Mangyayari din po sa atin yung mga kapatid. Garantisado ko sa inyo. Hindi sinungaling ang Diyos. Kung sinamahan niya tayo rito sa daigdig, inabot niya tayo. Doon pa ba niya tayo iiwan pag tayo'y namatay na? Hindi. Mas lalo pa nga po mararanasan natin this time ang kabutihan ng Diyos. Kaya say, thank you, Lord. Ayan. Now, point 3. Ito yung isang paalala sa bawat isa sa atin. Remember the goodness of God. Not once, not for a moment, but always. Lagi po nating alalahanin, isipin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam po ninyo, throughout the Bible, nakikita natin ano ang mga ginawa ng Diyos sa Biblia. Sa buhay ng mga mananampalataya, nakita natin kung anong ginawa niya. Kung paano ipinagtanggol ng Diyos ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kung paano nag-respond ang Diyos sa mga taong sawing palad na wala ng pag-asa, tumawag, Panginoon, tulungan mo ako. Nakita natin sa nakarang preaching natin, mismo ang Diyos nagpakita kay Jacob, iligtas lang siya dahil siya mapapahama. Nakita natin yung goodness nito ni Lord throughout the Bible, mga kapatid, from the past. And the good thing, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, Malaki 3:6, God never changes. Kung mabuti siya from the past, mabuti pa rin siya at the present. At ang pinakamakatindi pa nito, kapatid, kahit sinaharap, mananatili siyang mabuti. In Hebrews 13:8, ito napakaganda nito. I would like you to meditate on this. Sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Tandaan mo, bago mamatay si Jesus, nasa isip na niya. At mananatili siya. Tayo sa kanyang isip magpakailanman. You see, hindi po ba talagang grabing napakabuti, napakadakila ng kabutihan ng Diyos? Amen. Yes. Another thing, mga kapatid, na paalala sa atin, that we should always remember the goodness of God. Bago po tayo halimbawa lamunin ng sistema, ng kalungkutan, ng takot, ng pagkabalisa. Tandaan mo lagi ito. God is good. And God is good all the time. Huwag ka maniwala kay Satanas. Hindi porket, listen to this, hindi porket palpak ka ngayon, may masamang plano ng Diyos sa akin. Hindi. In Romans chapter 8 verse 32 to 34 ang sabi diyan, kung mismong si Jesus binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, hindi ba niya ibibigay ang lahat ng bagay na makakapit? Listen guys, we often pray to our Lord, humingi tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko po matapos na itong pandemic na ito. Right? Kaya tayo yung pinapanalangin ngayon. Lord, gusto ko mabayaran ko na lahat ng utang ko. Ayan. Lord, gusto ko naman po
na mawala na itong sakit sa aking katawan, Lord. Right? Ganyan tayo panalangin. Amen? We ask many things kay Lord. Lord, gusto ko naman maranasan ng comfort. Marami tayong yun, Lord. Lalo kapag nasa ospital ka, mamamatay ka na. Diba narinig natin, Lord, ayaw ko bang mamatay? Gusto ko manatiling buhay, right? Now let us look kung gaano kabuti ang Diyos na dapat natin itong tatandaan. In Ephesians 3:20, ang sabi diyan, siya na Diyos ng punong-puno ng kabutihan. Kapag tayo ay humingi sa Kanya, ang sabi niya rito, listen, ay ang ibibigay niya ay higit pa sa kayang abutin ng ating iniisip. Higit pa sa ating hinihiling. Sandali, Pastor. Para yatang mahirap maniwala dyan. Ang sabi ko, Lord, ayaw ko nang makaranas po ng hirap dito. Tapusin mo na, Lord, paghihirap ko. Lord, alisin mo na itong sakit ko. Lord, huwag mo kayang mamatay, Lord. Pero ang sabi, higit pa. Dahil ang kabutihan ng Diyos, gaya ng sinasabi ko, hindi lang hanggang lupa, kundi hanggang langit. Hindi nagsisinungaling itong talatang ito. Dahil yung hiningi mo na, Lord, ayaw mo nang magkasakit. Totoo yung ibibigay ng Diyos siya pag tayo ay nasa langit na kahit kailan hindi ka na magkakasakit. Revelation chapter 21, yun ang sabi niya. Doon sa langit, sa piling ng Diyos, wala nang lungkot, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Kaya sinabi niya, higit pa sa iniisip mo ang ibibigay ng Diyos. Totoo yun. Marami nito sa atin hinihingi. Pero hindi natin makita yung full picture. Higit pa ang ibibigay ng Diyos sa hinihingi mo. Sapagkat, totoo naman, nung sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang kabutihan, nung ipinasya ng Diyos na isama ka sa kanyang mga maliligtas, lahat ng hinihingi mo nasagot na doon sa langit. Pero say amen. Mangyayari yan, mga kapatid. Another thing, mga kapatid, na dapat nating alalahanin sa kabutihan ng Diyos. Minsan, dumadating sa point ng buhay natin na parang ang hirap mag-worship. Yan nga po, kapag tayo ay nakakaranas ng pressure around us, yung pressure na yan, iba-ibang klase, may mas matitindi na dumaranas ng pressure. Kaya minsan, pag pumunta ka dito sa church, gusto mong mag-ulit, pero medyo nahihirapan ka kasi naaalala mo lagi yung mga problema, yung mga pagdurusang dinaranas mo. Pero itong paalala ko, kapatid, ibahin mo ang naalala mo. Ang alalahanin mo gaano kabuti ang Diyos. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung nagawa niya noon, pwede niya pa rin gawin hanggang ngayon. Kaya before you worship, always remember the goodness of God. And I'm telling you, talaga, yung puso mo will be on fire sa pagpupuri ng Diyos. Minsan nahihirapan tayo magpuri kasi laging inaala natin yung puro problema. Pero ibahin mo ang mindset mo. Na parito ka sa church, alalahanin mo kung gaano kabuti ang Diyos. Unang-unang alalahanin mo, ligtas ka. Ligtas ka. Kasama ka sa kaharian ng Diyos. Yun palang sapat na para magpuri ka. Hallelujah! So yan, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, always remember the goodness of God, because God is good and all the time. God is good. Palakpakan natin siya. So what we have learned for today, ayan. Sige. So, why God is good? Bakit siya tinawag na mabuti? Because He showed common love to all despite of wickedness. Pangalawa, God is good as He is, and there's nothing but in Him.
Ngatlo, He proved His goodness for us by loving us not only in words but also through actions. Next. How good is God? God's goodness is measured by the love of Christ. Pangalawa, God's goodness can go beyond the lowest point of our life and higher than the pedestal area of our life. Next, ito ang paalala, always remember His goodness. Remember His goodness from the past and what He have done and how He fulfilled His promises. The next, remember that He remained good all the time. So, ating sambahin siya. Ng Diyos, salamat po muli sa hapon na ito, Panginoon. Thank you, Lord, that once again you remind us how good you are, O Lord. You have been so faithful. Thank you so much, O Lord, na hindi nagbabago ang kabutihan mo, O Lord. Thank you so much, O Lord, na sa kabila po ng kakulangan namin lahat, Panginoon, isinama po kami sa iyong mga kinahabagan. Salamat po sa kabutihan mo na yan, O Diyos. At Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na huwag pong masayang ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Gamitin po namin ang kabutihan mo sa aming mga buhay upang sa gayon, O Lord, mas lalo pa pong maparangalan kung kami man po ay maipakita namin ang kabutihan na ibinigay mo sa aming mga buhay. Maging salamin din po kami ng bawat nasa kadiliman pa, O Lord. Tulungan mo nga po kami, O Diyos. Once again, O Lord, itanim mo sa puso ng aking mga kapatid na narito ngayon, itong aral na ito, na ipaalala sa amin palagi kung gaano kakabuti sa lahat ng oras. Muli, Panginoon, aking na pong tinatagubilin ang mensahe po sa hapon na ito. Ito po ang dalangin sa iyo, O Diyos naman, sa kanyang anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. God bless you.